Nabunyag ang dahilan sa tila sunod-sunod na pagliban ni Pangulong Kuting Jr. sa mga sakuna at mahalagang kaganapan sa bansa. Samantala, sinitaw mano ni unang ginang Lizalta Rasmag sa ilang senador na nagpapahayag ng pagtuto sa ginagawang pananahimik ng administrasyon. Sa gitna ng mga krisis na hinarap ng bansa, marami ang nakapansin sa kawalan ng presensya ni Kuting sa ilang mahalagang sitwasyon gaya ng relief operations at pulong pangkaligtasan. Lumalabas sa mga ulat na nagkaroon ng diskusyon sa loob ng administrasyon tungkol sa kalusugan at tunay na estado ng Pangulo. Ilang senador ang nagpahayag ng pagkadismaya na sinasabing kailangang magpakita ang Pangulo ng malinaw na liderato sa panahon ng sakuna. Bilang tugon di umano'y sinita ni Lizalta Rasmag sa mga senador na nagbunsod ng mas malaking tensyon. Habang patuloy ang kontrobersya, lalong lumalakas ang panawagan ng publiko para sa transparency mula sa Malacanang. Samantala, ang ginawa ni Lizalta Rasmag sa pagsaway sa mga senador ay tinutulan ng ilan na sinasabing ang mga opisyal ng gobyerno ay may karapatang magsalita para sa ikabubuti ng bayan. Ang katanungan ngayon, magbibigay ba ng malinaw na paliwanag ang Pangulo o mananatili ang agam-agam ng taong bayan? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Doon sa pagkakapunta niyan kay Maharlika. Kung meron man, kung sakali man, magsagawa kayo ng investigasyon, willing and able ako na humarap sa inyo. Yun po ang sinabi ko. Sino nga ba kasi ang nagbigay ng dokumento kay Maharlika? Ang makakasagot yan si Maharlika. Wala namang ibang makasagot yan, kaya tama rin na ipatawag si Maharlika talaga. Depende na lang kung pupunta si Maharlika. Kasi wala rin naman jurisdiction tayo kay Maharlika kung si Maharlika ay American citizen Hindi po mapilit si Maharlika. Mautak din yung nagbigay ng dokumento kay Maharlika. Naisip din siguro talaga na hindi basta-basta si Maharlika matiklo. Sa Bisaya ba matiklo? No. Hindi basta-basta mag-gorgor si Maharlika kasi wala tayong jurisdiction kasi nasa Amerika tsaka American citizen ho ito. No. Ngayon, dito tayo. Lahat nung nagumpisa ng hearing na yan, maraming nagsiiyakan. Marami ho. Kaya aminin ko na, sa akin po galing yung dokumento, patawag niyo ako sa Senado. Saan galing ho? Sa akin galing yan. Sa akin galing. Huwag na po kayo sumakit ulo nyo, nakakalbo na kayo Dalawang planeta nasa harap natin. Ito. Alam mo, delikado talaga itong pinasok ni Morales na paglantad. At bukod sa wala ho siyang sariling security, ay ang binangga ho niya ay Marcos admin. Kaya kung may mga detreat po na matatanggap ito, that's normal. Kasi tinamaan yung Marcos admin dito pagsimula ng hearing. Tinamaan ho talaga kasi lumantad siya That's normal. Tayo nga ho dito sa Bisdak Pilipinas puro yaw-yaw lang tayo dito. Nagkokomento tayo, nakakatanggap pa tayo ng detreat. Lalo na ho si Morales na talagang matinding expose, lumantad, pinatunayan niya na yung dokumento ni Maharlika na pinapakita galing PDEA na i-read na sana si Da Junior kasi nagsusupsop. Yari talaga guys. Matindi ho talaga yan. So ngayon ito mga kabisdak, ito yung unang umiyak. Nako. Alam na natin yung mga umiyak, mga bata ni Tambaloslos, mga tropang bangag. Ihuli na muna natin si Mike Ubi, gawin nating ispasol. Ihuli na lang natin.
Sabi ni Delight si Morales, magtago na lang po ulit kayo. Ganun din naman si Kuting pa rin ang maghahari sa impyernong Pilipinas. Alam mo, para sa akin guys, atinan ko muna yung hearing bago ako magtago. Hoy, Morales, wag ka muna magtago. Atin ka muna sa Mi 7. Ladlad natin lahat yan. Umpisahan mo na, diretso mo na yan. Nandito naman kami, susuporta kami, marami kami. Maraming mga Pilipinong sumisigaw para sa iyo, no? Ay, patusok naman guys, magandang gabi po na isulsatyo. Teacher, sabi nga, kung lumabas yan, yung mag-vice. Vice senior, hindi na sana naging presidente yan, sayang. Ito, pakinggan po natin yung unang umiyak. Ito, pakinggan natin. Binatikos ng isang kongresista ang isang dating PDEA agent na nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno at mga sikat na artista sa iligal na droga. Si Melanie Moras sa sentro ng balita. Mariing kinwestiyon ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers ang kredibilidad at background ng sinasabing source ng umano'y PDEA leaks na nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno at mga sikat na artista sa iligal na droga. Nitong Martes, isa si Morales sa mga humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at dito'y may mga akusasyon siyang inilabas. Ayon kay Barbers, na-dismiss na umano noon sa police service si Morales at itinago pa niya ang tunay niyang background nang mag-apply sa PDEA. Nang makalusot naman sa ahensya, naakusahan din siya ng iba pang krimen. Dahil dito, nagtataka rin si Barbers kung bakit hinayaan pang humarap si Morales sa Senate hearing. Gayong iba rin naman ang isyong dapat dinala kay Rito. Okay, so ang pinatamaan niya dyan, si Morales at si Senator Bato. Okay. Dalawa. Hello, Daryl Gatpayat. Dalawa po yung pinatamaan niya ni Barbers, si Morales at si Senator Bato. Kasi una, nagrereklamo siya. Bakit daw pinatawag si Morales? Dahil yung kredibilidad umano. Hindi ka panipaniwala. Alam niyo po, Barbers, Surigao del Norte, congressman. Daming shabu na sa Surigao eh. Totoo naman, oy. Meron ba taga Surigao dito? Surigao del Norte. Di ba? Daga naman diha, Daga naman diha pulburon. Dami na, no? Dami na eh. At nakakalungkot, itong nagkomintong kongresista na si Barbers, ay ang committee din niya dyan sa kongreso ay patungkol ho sa pulburon din. Ngayon sila pa yung unang tumutuligsa dito kay Morales. Dapat nga ho sana sumasaya kayo dahil merong isang impormante, meron isang tao na matapang lumabas, no? Na pinatunayan niya na itong PDEA leaks na ito, dokumento, totoo, ako yung nagperma dyan. At ako yung ahinti. Ako yung nag-imbestiga dyan. Pero bakit sinira ninyo yung pagkatao ni Morales? At hindi naman itinanggi ni Morales na may nagka-problema siya, pero tapos na ho yun eh. It doesn't matter kung anong klaseng tao yan. Ang pag-usapan natin, yung lumabas ngayon na dokumento na sinasabi ni Senator Bato ay totoo, lehitimo. Ikaw naman ho talaga eh. At kung ako, sa totoo lang, sino bang paniwalaan ko kung kredibilidad ang pag-uusapan? No, kredibilidad ang pag-uusapan, no? Kung kredibilidad ang pag-uusapan, no, para sa akin, mas okay pa nga ho itong si Morales eh. Kasi humarap, nagsasabi consistent ang lahat ng kanyang mga statement. Makikita mo naman ho kung ang tao ay credible at yung tao ay nagsasabi ng totoo at kasinungalingan. Ilang interview na ba si Morales? In-interview ni Maharlika, SMNI, Banatiros, ang dami ng platform na na-interview sa SMNI itong si Morales. Iisa lang ang pinagsasabi, synchronize, hindi nababago. Kung ano yung nalalaman niya base sa kanyang experience, ayun ang sinasagot niya. Nakita ba ninyo na nagbago, Congressman Barbers? Wala. Hindi nagbago. Consistent.
makikita kasi sa consistency yan. Kung totoong nagsasabi ng totoo yung tao or nagsinungaling. Yun lang naman ho. Pero kung bakit si Lasso? 'Di ba ho, Congressman Barbers, ikaw ho yung nag-imbestiga at nagpakalat. Galit-galit ka pa nun eh. No? Galit-galit ka pa nun. Naalala nyo yung 30%? 30% na kambyo? Diba kung Barbers? Ikaw yung nagsiwalat nun eh. 30% nagkambyo. Parang ang tawag suhol ba? Merong incentives. Ang mga pidiya sa panahon ni Lasso. Ang incentives ay pulburon. Ay, nagago. Pulburon din. 30% sa pulburon na nahuli ay mapupunta sa mga pidiya. Naalala nyo ho yun? Siya po nag-imbestiga, siya po nagsiwala to yun. Kung kredibilidad ang pag-uusapan, sablay ang kredibilidad ni Lasso. Putay na, takin mo. Makahuli ng pulburon itong pidiya. Pag nakahuli sa nahuli, 30% sa kanila. So, anong gagawin sa 30% ng pidiya ni Lasso? Baligya, ibibinta. Sa kaya nang galing yan. Dapat you need to support this man, itong si Morales. Kung galit ka sa pulburon, kung galit ka sa pinagbabawal na gamot, huwag kang magkambyo-kambyo. Suportahan itong si Morales dahil ang pinag-usapan dito, kinabukasan ng bayan. Rosario Borsats, maraming salamat po sa inyong pakulay at maraming salamat din po. Ma'am Ami Coroque, thank you so much po sa inyo. Real talk lang kasi. Ang hirap naman committee mo patungkol sa druga, pulburon, pero ito, merong isang whistleblower na po tawag natin dito Amir Coroque, kunbawa bistag sa lahat ng nandito, kunbawa sa Pilipinas kung mahal. Pilipinas nating mahal, daming bangag Ma'am Ami Coroque. Ako real talk lang ako guys Mas maganda suportahan na lang natin. Huwag na nating batikusin. At hintayin na lang ho natin yung mangyayaring investigasyon pag matatapos. Norm, ang Chris Life, thank you so much po sa inyong pakulay. Kasi ako, mahirap naman po tayo maghusga. Tapos, unang bisis mo lang nakita, sasabihin mo na agad walang kredibilidad. Ang tanong, nag-imbestiga ka ba? Baka nga yung impormasyon na hello po dyan sa Ontario, Canada, Ma'am Norm. Yung impormasyon mo na sabi na itong taong ito may kaso, baka nga nasagap nyo na rin sa mga bangag balagers. No? Ito pa, isa pang umiyak. Hindi pala isa, tatlong iyakin mga bagag supporter. Sa bagay po, pag bangag talaga. Len Jordan, salamat po sa inyong pakulay. Alam nyo mga kabisdak, nagiging synchronized din sila mga animal, no? Yung mga bangag supporters na mga iyakin, synchronized din sila ng mga rason kung bakit daw, nandun si Morales. Kagaya ho itong isang buhaya rin. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. I-prove po ng PDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na nagsisinungaling? Nagsisinungaling, sabay ganun, no? Kilala niyo ho yan? Oink, oink. Sinabihan natin, oink, oink. Tropa ni Tambalos-Los yan? Yan? Tropa ni Jamaligno yan? Sa Tingog, oink, oink. Sir, katawan mo pa lang, sir. Nakakatakot na, sir. Buhayang-buhaya, sir, George, sabi ron, salamat sa pakulay. Busog na ba, sir? Ano bang kinain nyo, sir? Hog rower ma, sir? O may booster din, sir, kayo, sir? Laki, sir, Ang lulusog nila, mga pitbull daw, sabi ni Otom. Sinungaling. So, pareho po sila ng pareho sila ng debate. Yung kredibilidad ni Morales, sinisira nila. Parehong utak. No?
Pigrulak ba? Pigrulak? Yun ang baboy na baboy ang dating Ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. Sir, ubob, sir. Ikaw, sir, ang pinapakinggan mo, sir, si Lasso lang, sir. Pero hindi mo pinakinggan, sir, yung sinasabi ni Bato at sinasabi ni Morales. Maliwanag, sir, yung kinakain mo, sir, bitrasin. Sabi ni Mike the Travelers. Puta, nabasa ko yung bitrasin. Dagdagan mo pa pagkain ng bitrasin para magkalaman yung utak. Bitrasin nyo. Sinabi mo kasi, sir, EI, serialize, computerize, ano pa ba, sterilize. Dahil na lahat na ng mga lice-slicer, lahat na ng lice-slicer, sa'yo na. Hindi mo naintindihan, sir, sinasabi ni Morales, sir, na kaya bago magkaroon ng serial number, sir, ay dapat yung operasyon natutuloy. At bago malagay doon sa computer system na sinasabi nyo, Sir Mangkanor, bagay ba Mangkanor sa kanya? Hindi, no? Ano na lang? Oink, oink. Ikaw, oink, oink. Katruba ni Tambalos, no, sa Jam Maligno, intindihin mo yung sasabihin ko sa'yo. Para hindi ka magmistulang tangang kongresista. No? Maria Moreno, maraming salamat. Isang pigiri lang sila. Galing nila ni Tamba. Budang ina. Isang pigiri. Isang pigiri, no? Mahal siguro ng ano nila, presyo yan, kada kilo ni Mal. Walang serial number. Kasi nga, hindi natuloy. Hinarangan ni Paquito Ochoa, tinawagan ni Mamsi, wag ituloy, Saka pa po magkaroon ng serial number, sir, kung natuloy yung paglusob kay Bangag. Kung natuloy yung paglusob, di wala kang presidenteng Bangag ngayon. Yung serial number kasi, saka na ho yan, magkakaroon ng control number, serial number, kung natatapos yung operasyon, saka po ipapile. Pero ito kasi, yung operasyon hinarangan, hindi natuloy, humarang ang dilawan. Yan ang totoo, sir. Kaya wag mo, sir, gawing tanga yung mga Pilipino. Maraming nanonood kasi sa inyo, sir, Representative kayo, baka sabihin, totoo sinasabi nyo, di naman pala totoo. Baka sabihin nyo, baka sabihin ng mga nakikinig, lalo na po yung taga Samar Leyte, huwag kayo makinig dito, magiging tanga kayo pag naniwala kayo. Congressman, umayos naman kayo ng mga sinasabi ho ninyo. Gusto lang makapagsabi para madagdagan yung budget. Kasi mag-eleksyon na naman. Tuloy, At nakita natin na may hirapan pong i-refute somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Olol! Tingnan mo, ang lilikot ng mga utak ninyo. Okay, Bato, Senator Bato, yung investigasyon mo daw, hearing, destabilisasyon daw ito laban sa Bangag admin. Yan ang sabi ni Oink Oink. Sabi ni Up in the Sky, wala nang leeg, sir. Leeg talaga nakita, ma'am? Wala nang leeg. Ang baboy kasi, pag mataba, wala nang leeg, Lahat katawan. Di ba? Lahat katawan, ho. Ang baboy, walang leeg. Lahat katawan. Pag mataba. Bili kayo ng baboy, mataba, bukas. Wala leeg. Puro katawan yan. Animal kayo? Kayo, buka kayo ng buka ng bibig ninyo. Hindi nyo alam mga pinagsasabi ho ninyo, sir,
destabilisasyon, lahat na lang ganito. Lahat na lang ng mga nagkikriticize, bumabatikos sa bangag administrasyon, kinukunik nila sa destabilisasyon. Destabilisasyon. Ayaw natin ng digmaan, destabilisasyon. Pro-China kayo, destabilisasyon. Lahat na lang. Baka pwede mag-isip naman kayo ng mga matitinong mga terminolohiya. Wala na, lumang tugtugin na ho yan. Yung merong political vlogger na nag-content si Makanas, destabilisasyon din. Pati ba Hakbang Maisog, destabilisasyon din? Sus, mga baboy kayo. Ho. O ngayon, isisinin nyo sa mga Duterte na naman kasi si Bato nag-imbestigan. Ako, Bato, yari ka Bato. Tuloy nga natin. Wala sa kahit anong record ng PIDEA yung ganong dokumento. So, obviously, the document doesn't exist. Isa pa to! Isa ka pa, iha. Naniwala ka kay Mora? Naniwala ka kay Lasso? Wala. Wala daw dokumento. Di mo ba naisip, ma'am? Di mo ba pwedeng isipin, madam? Madam Claudia? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!